kampo ni Miss Catherine Bernardo, ipinahiya ang ilan sa mga nagde-dethrone kay Miss Catherine Bernardo bilang isa sa pinaka-blockbuster actress. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, eto na pag-usapan natin dahil gusto ko lang po ulit i-call out si Ma'am Shibergy kasi she always mentioning kung ano na daw ba yung naging resulta ng movie ng Barda or ni Barbie Fortesa and David Licauco na That Kind of Love. Nung chinek po natin, it was pinalabas siya sa sinihan last July 4, if I'm not mistaken, 2024. And base po sa mga reports, hindi po ganun na pumatok sa takilya. Pero aabangan po ninyo yan sa Netflix. Ilalabas po siya doon. So, hindi natin masyadong i-elaborate. So, ngayon, eto na. Nakatanggap po tayo ng mensahe mula sa isang netizen. At sinabi niya na yung pinsan daw niya nanood ng pelikula ni Joshua. Natawa siya habang nagkukwento. Tinanong siya kung bakit siya natatawa kasi wala raw tao. Tsaka akala niya maganda yung story. Hindi daw maganda. Binibidyo niya yung loob ng sinihan. Walang tao. Mga ilan lang daw sila sa loob. Hindi siya nasatisfied sa panonood niya. Kung maganda daw, sana ulitin yung panoorin. Kaso hindi siya nasatisfied. Kaya nagtanong siya kung paanong kumita ng 20 million ng unang araw ng movie ni Joshua, ng Joslia, no? So, isa yun sa mga question na tinatanong ng ilang mga netizen. Kasi ito ako I'm just being lang dito medyo fair lang tayo. Marami rin naman magagandang feedbacks patungkol po dun sa movie ng Joslia. And hindi rin po talaga matatawaran ng pagganap ni Mr. Joshua Garcia. Napakagaling. Trailer pa lang po ang galing ni Joshua. Mata-mata talaga siya. As in, sa mata pa lang makikita mo talaga na talagang nilalagay niya yung sarili niya dun sa sitwasyon. Tapos dinagdagan pa ng pag-arte ni Miss Julia Barreto, napakagaling. Pero, yun nga, kasi base po sa mga report, sa unang araw po is nasa 20 million ang kinita ng nito pong na yung Unhappy for You. Sinasabi po nila na parang naungusan, 'di ba? Isa sa mga naging highlights ng balita yan, na naungusan daw ni Miss Julia Barreto si Miss Catherine Bernardo kasi nang lumabas yung A Very Good Girl, ang kinita po nun is unang araw is 10 million. Pero kung titignan po ninyo yung sitwasyon that time, yun po yung kakabukas lang po ng mga sinihan dahil katatapos lang ng pandemic. Kahit nga may pandemic noon na talagang yung mga moviegoers ay hindi po naging hadlang yung pandemic na yun para hindi pumunta sa sinihan dahil sinuportahan nila at inabagan nila ang kakaibang pag-arte sa solo era ni Miss Catherine that time. So, 10 million po ang kinita nun. At ngayon po, base po sa report, ay umabot na po ng 104 million total gross in just 4 days. So, 4 na araw po yung kanilang calculation. Sa ika-4 na araw nga, ay kumita na to ng 104 millions. Kaya po marami po mga nagsasabi sa Twitter or sa X na dating Twitter na parang pinipressure nila, no? Ito po yung sabi sa Twitter. Sabi dyan, movie tickets in Metro Manila today cost around 350 to 450 in 2018 and 2019. When they cost around 200 to 300 here in Catherine's romance drama 3 days gross. Since some keep gloating about that 65 million 3-day gross, no one can even close to dethroning Catherine as a box office queen. So, kung pagbabasihan kasi natin yung presyo ng sinihan dati at sa ngayon, talagang masasabi mo na mas lalaki talaga at lolobo yung kikitain ng mga filmmakers kasi mas mataas yung presyo ng ticket. Pero kung ibabase natin talaga sa history, si Miss Catherine po is kumita po siya in just 3 days sa 3 araw. Kumita po yung movie nila ni Mr. Daniel, dati na kanyang ex-boyfriend, ng 116,943,000. And then kumita rin po yung kanyang movie ng as of second day ng 110 millions. Ganun or parang pinapakita dito talaga na nobody can dethrone her. Kahit pilit po na sinasabi nila na parang wala na daw si Catherine, hindi na raw sikat, ganun. Parang
nakuha na raw ni Miss Julia Barreto yung trono ng pagiging box office queen. So, hindi pa man po lumalabas at ang mga movie niya ngayon, talagang medyo pressure po ito sa part ni Miss Catherine at Alden Richards kasi ang laki po ng difference. Kailangan matalbogan nila yan. And then I know, sa dami po ng mga supporters ng Kat din, all over the world, hindi lang sa Pilipinas, alam po natin on the first day ay talagang dudumugi ng sinihan. Kaya hindi po ako naniniwala na na-dethrone I'm not against Julia Barreto. Pero ang hindi lang natin gusto is yung lagi kinukumpara. Wala namang kinalaman si Miss Catherine dyan. And it doesn't matter, 'di ba? Kung kumita man yan or hindi, ang importante is nabigyan niya ng kasiyahan ng lahat ng mga manonood. And that is the very best thing. Dahil yun po talaga yung gustong-gustong gawin ni Miss Catherine. Yan yung kanyang craft. Yan yung kanyang talent na sina-showcase sa buong mundo. Diba? At ipapakita na talaga si Miss Catherine is hindi pa rin talaga siya nadedethrone o hindi pa rin siya pwedeng tanggalan ng corona sa pagiging box office queen actress ng Pilipinas. So yun yung kaabang-abang. Kaya talagang very exciting talaga to kasi talagang umaga inilabas ng ABS-CBN ang sunod-sunod na mga movies at magkakaroon ng great comparison after this. No, pagkatapos ng movie ni Vice Ganda kasi malalaking star ang gumanap doon po sa mga movie na meron ngayon ng ABS-CBN. So, kayo na po ang humusga, mag-comment kayo sa comment section. For that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates dahil napakahalaga ng inyo po mga sasabihin at opinion patungkol sa mga latest updates natin. Unahin natin si Ma'am Shi Elena. Sabi ni Ma'am Shi Elena, hindi ako naniniwala, ginawa lang nila yon para mabasa at pangalanan ni Julia. Hindi nga siya umaangat noon, nakatambal niya si Gerald ngayon pa na malakas sikat palang ang netizen sikat. Bakit ngayon mayroon na bang more than 800 million ang kinita niya? Malayo pa sa buwan. Sorry guys. Kaya nga parang hindi rin po ganun ka hindi siya balanse para i-compare, 'di ba? At napakaaga pa po para sa comparison. Baka mamaya magulat po sila Hindi nila ina-expect na ganun katindi ang ilalabas at talagang susuporta dito kay Miss Catherine lalo na ngayon. Sobrang dami nagmamahal kay Miss Catherine, grabe. And sabi po ni Mr. Renato, to my understanding, bakit solo lakad si Alden? Umalis si Alden papuntang Toronto for the part of his North America World Tour, this time at Taste of Filipino Festival. Kasama niya ang sparkle artists like Julian Raver, Bubay, Yorme, Betong Sumaya. Kaya din meron din mean break si Kat sa shoot ng HLA. Kaya solo lakad talaga ang. And yes, marami sa mga street here in Calgary, mga sakit na pwede mong gamitin anytime. Pag mag-change ka ng pag nag-charge ka, remember yung post ni Joros na pumunta sila ng gym with Kat din? Gamit nila electronic scooter. Kaya sila kampante gamitin yun bukod sa less hassle, easy and convenient, mag-charge anywhere. So, wala ka alalahanin, baka malobat scooter na gamit nila. Oo nga parang napakaganda po ng technology ng Canada, paano nila pinaganda, paano nila naisip yung mga ganitong bagay, diba? So, thank you Mr. Renato for your information. And sabi ni Mr. Dan Vergara, kaabang-abang talagang movie nila kasi yung kissing scene nila, din tulad ng dati, di pinakita yung ngayon kasi totoo na, konting tiis na lang. Ang dami talagang na-excite kasi ano pa lang ngayon, August, September, October, November. Ang dami pa nating haantayin buwan. Sabi ni Miss Esmeralda, God bless fans ako nila pero yung personal life nila, I respect them. Hindi naman talaga si Alden at Kat. Huwag kasi pilitin. Ayun. Ito naman yung kanyang opinion. So, let's respect to that. Kung ano naman po yung opinion ni Miss Esmeralda. No, kung talagang fan talaga siya ni Miss Catherine and Alden, let it be. Kung di siya maniniwala. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!